Ayan, magandang araw po sa ating lahat mga idol at mga kababayan. Patuloy po nating pag-uusapan ang patungkol po sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So ayon po sa Republic Act 12232 na nilagdaan ng ating pong Pangulong Bongbong Marcos na magiging 4 na taon manunungkulan yung mga mahahalal sa November 2, 2026. 4-year 3 terms po mga kababayan. So ilang buwan na lamang po ay sasapit na po yung DSKE November 2, 2026. At sa ngayon po ay marami pa rin ang nalilito. Marami pa rin ang hindi alam kung sila ba ay qualified pa. Kung sila ba ay pwede pang kumandidato o tumakbo sa darating na November 2, 2026. So yan po yung ating lilinawin mga idol at mga bayan. Pero bago po tayo magpatuloy, ay sana po kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, ayan, sana po ay mag-subscribe na po kayo sa ating channel. Ayan po sa baba, nakikita niyo po. At paki-likes din po ng ating pong video na ito. At pwede rin ho kayong mag-comment mga bayan ha, kung ano po yung inyong mga suggestion. Kung kayo po ay mayroon pang idaragdag sa mga kwalifikasyon ng mga tatakbo. Kung mayroon kayong suggestion na dapat maging ganito yung kwalifikasyon sa mga tatakbo, kakandidato sa darating na November 2, 2026. Ayan, i-comment nyo lang po sa atin pong comment section. So ngayon pa isasagutin po natin ito pong tanong nitong si Sir Abner Militante. Ayan, siya po ay nag-comment doon po sa atin pong post nung nakaraan. Ito po yung kanyang comment na siya po ay nagtatanong. Ayan, ito po yung kanyang tanong. May tanong lang po ako. Last term na po ako ngayon. 4 years na po ang term. Pwede pa ba kaming tumakbo? So, ayan po yung kanyang katanungan. So, lilinawin ko lamang po, ha? Yung 2 years po ay doon po yan i-apply sa mga mananalo sa November 2, 2026 pa. Hindi po sa kasalukuyan ha mga bayan, hindi po sa incumbent, kundi doon po sa mga mahahalal sa November 2, 2026. Ayan. So yung kanyang tanong ay pwede pa bang siyang kumandidato? Gayong last term na siya mga bayan, last termer na. So marahil ay yan din po yung tanong ng iba. Kung pwede pa bang kumandidato tumakbo sa darating na November 2, 2026 yung mga last termer na. Ayan. So base po sa Republic Act 12232, magkakaroon nga po ng 4-year 3 terms. Ibig sabihin yung mga mahahalal sa November 2, 2026 ay magkakaroon na po ng 4 na taon panunungkulan sa kada isang termino. At mayroon pong 3 termino ayon po sa Republic Act 12232. Ayan. So, ito po yung ating pong sagot. Kung ikaw po ay last termer na ibig sabihin, nakatapos ka ng 3 termino bilang kapitan, hindi ka na po pwedeng kumandidato sa parehong posisyon sa darating po na November 2, 2026. Ibig ko pong sabihin, kung ikaw po ay nakatapos na ng 3 termino bilang kapitan, hindi ka na pwedeng kumandidato muli sa November 2, 2026 bilang kapitan. Pero pwede ka pong kumandidato sa ibang posisyon naman. Halimbawa, kung ikaw po ay nakatapos na ng 3 termino bilang kapitan, pwede ka pong kumandidato bilang kagawad sa November 2, 2026. Ganun din po sa kagawad kung ikaw po ay nakatapos na, last termer ka na ngayon. Ibig sabihin, nakatatlong termino ka na bilang kagawad, hindi ka na po pwedeng kumandidato bilang kagawad ulit sa darating na November 2, 2026. So, pwede ka lang kumandidato bilang kapitan o sa ibang posisyon naman, mga babayan. Kapag ikaw ay nakatapos na ng 3 termino, hindi ka na pwedeng kumandidato sa parehong posisyon, mga bayan.
So sana po ay nasagot natin yung katanungan nitong si Sir Abner Militante. So hindi ka na po pwedeng kumandidato, Sir Abner Militante, sa parehong posisyon. Pwede ka pong kumandidato sa ibang posisyon naman, mga babayan. Baka itanong ng iba, papaano naman po yung mga second termer pa lang? Pwede pa ba silang kumandidato sa parehong posisyon? Opo. Kasi second termer ka pa lang, ibig sabihin, yung pangatlong termino o yung last term mo sa November 2, 2026. Ibig ko pong sabihin, kapag second termer ka ngayon bilang kapitan, pwede ka pa pong kumandidato bilang kapitan ulit sa isa pang termino bilang kapitan sa November 2, 2026. So, pagkatapos mong manungkulan, nanalo ka sa November 2, 2026, after 4 years, kasi 4 na taon na po manunungkulan yung mga mahalal sa November 2, 2026. So, after 4 years, kailan ba yun? 2030, muling isasagawa yung halalang pambarangay, yung BSK, hindi ka na po pwedeng kumandidato bilang kapitan ulit. Kasi natapos mo na, nakumpleto mo na yung 3 termino bilang kapitan. So, pwede kang kumandidato sa ibang posisyon naman. So, basta po tandaan po ninyo, basta kayo ay nakatatlong termino na, mga bayan, hindi na po kayo pwedeng kumandidato sa parehong posisyon, mga idol at mga bayan. At doon naman po sa mga sangguniang kabataan, sa SK, isang taon lamang isang termino lamang kayo manunungkulan sa parehong posisyon. Hindi na pwedeng maulit. So, yung mga mahahalal, doon po sa November 2, 2026 na mga SK, kayo po ay manunungkulan ng 4 na taon tapos isang termino lamang. Ibig sabihin, kung ikaw po ay kakandidato sa November 2 bilang SK chairman o SK chairperson, 4 na taon ka manunungkulan. Then after 4 years, ibang posisyon naman. Pwede kang kumandidato bilang SK kagawad, mga idol at mga babayan. So, 1 term lamang yung sa sangguniang kabataan. Pero yung sa barangay officials, 4-year 3 terms. Ibig sabihin, 3 termino, yung laman ng kada isang termino ay 4 na taon, mga babayan, sa parehong posisyon. So, sana po ay naging maliwanag po sa atin pong taga-subaybay na si Abner Militante at doon po sa mga sumusubaybay sa ating channel na ganun din po yung katanungan. Sana po ay naging maliwanag po sa inyo yung atin pong sagot, mga idol at mga bayan. So good luck po sa mga kakandidato sa darating na November 2, 2026. Sana po ay maging mapayapa, maging peaceful. Yun pong idaraos na November 2, 2026 barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So yan muna yung ating update at kung may mga katanungan po kayo, i-comment nyo lamang po sa ating comment section at sasagutin po natin sa abot ng atin pong makakaya, mga kabayan. Ayan, maraming salamat po sa inyong panonood at magandang araw po sa ating lahat.